Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Goshen PH at shoutout kay Rene Boy Tuya. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Paano ito? Ang tinatawag na kayamanan ay hindi nalalantad, upang maiwasan ang mga mata ng ibang tao. Ang Panginoon ng lungsod ay makakahanap ng isang taong mapagkakatiwalaan mo, at papayagan ko siyang magdala ng 2 accountant upang suriin. Nang marinig na si Han Sanchen ay gumawa ng ganoong kahilingan, agad na ngumiti si Luo Jin, ang kahilingang ito ay ganap na normal. Pwede. Okay, pumili ka ng isang tao. Sabi ni Han Sanchen. Pumili. Sino ang dapat kong piliin? Makatuwiran na ang mga bagay na ito ay dapat na pangasiwaan ni Chi Guanxi. Ngunit mayroon na ngayong grand meeting si Chi Guanxi na gaganapin, hindi nararapat na matakpan ito ng madalian. Subukan ang iyong sarili. Bilang Panginoon ng lungsod, bagamat ito nga ang pinakaangkop na paraan para personal itong ma-verify, ito ay hindi maipaliwanag at masyadong maislan, at madaling patawanin ang iba. Matapos ang pag-iisip ay ibinaling niya ang atensyon sa kaibigang katabi niya. Sir, isa itong siglong kaibigan ni Luo. Bagamat hindi siya tagalungsod namin, mas mabuti pa siya kaysa sa taong tagalungsod ko. Halos parang kapatid lang ang tiwala ni Luo sa kanya. Bakit hindi mo na lang siya patunayan? Una, hindi siya tagalungsod, at kaya niyang panatilihing mababa ang iyong kayamanan. Pangalawa, siya ay sapat na patas, makapangyarihan, at hindi mula sa lungsod. Ngumiti si Han Sanchen at bahagyang tumango. Siyempre wala siyang pakialam kung sino ang dumating para tingnan. Kuya Wen, maaari mong gawin ang trabaho sa ngalan ng matanda. Agad namang tumango ang kaibigan nang marinig ito. Siya nga pala, huwag kang kumuha ng magagandang bagay para sa auction habang wala ako. Magiging unfair sa akin iyon. Pagkatapos magsalita ni Han Sanchen, sa pamumuno ni Mr. Wen, sumugod siya patungo sa accountant sa Yetian City. Naturally, hindi alam ng mga bystanders kung ano ang kanilang mga plano, ngunit tuwang-tuwa sila nang makitang inalis si Han Sanchen. Haha, tingnan mo dali, ibinaba na ang batang yan. Sobrang tawa ko, let me just say, matagal na dapat gumawa ng move ang City Lord. As long as the old man makes a move, that guy must have nothing to hide from. Look, now he has revealed his secrets. Kaya nga, dapat may hangganan ang pagpapanggap na mapilit. Hindi naman sa sino man ay maaaring magpanggap na mapilit kung gusto. Buti naman kung bumaba tong lalaking to, at least makakapag-auction na tayo ng normal. Sa pagsang-ayon ng lahat, isang buong palakpakan din ang ibinigay kay Luo Jin. Sa oras na ito, sina Han Sanchen at Ivory, na pinamumunuan ni Mr. Wen, ay umalis na sa auction house at nagpunta hanggang sa accounting room. Nakilala ko si Mr. Wen. Sa harap ng pinto ng accountant, maraming sundalo ang nagbabantay sa pinto, lahat sila ay armado at malamig ang kanilang mga mukha. Tumango si Mr. Wen, at bahagyang kumuha ng token, may utos ang Panginoon ng lungsod na ipagpalit ang amethyst sa mga panauhin. Pumunta ka at anyayahan ang 2 sa pinakamagaling na accountant na pumunta ka agad. Oo, 2 sundalo. Ang isa ay nagmamadaling pumasok sa silid sa likod upang mag-imbita ng isang tao, at ang isa naman ay inakay si Mr. Wen at ang kanyang partido patungo sa pangunahing bulwagan. Hindi nagtagal, isang grupo ng 3 ang dinala sa main hall. Dahil ito ay isang espesyal na departamento, walang sino man ang nasuri. Natural, walang protocol dito. Nakaupo silang 3 ng ganito, at palagi silang sinasamahan ng sundalo. Maya-maya, 2 accountant ang pumasok sa pamumuno ng isa pang sundalo. Sabay yuko ang 3, nakilala ko si Mr. Wen.
You don't need to be polite, this honored guest. Sa ngayon, I need to take stock of my property. Because of my honorable status, I only invited you to best accountant for this matter. Mahalagang tiyakin na ang numero ay malinaw at ang serbisyo ay nasa lugar. Mabilis na tumango ang dalawang accountant. Oo. Para naman sa mga bantay mo, ingatan mo ako. Malinaw. Tumango si Mr. Gwen at ikanaway ang kanyang mga kamay, bumaba ka. Agad namang nag-order ang dalawang sundalo, at pagkasara ng pinto, tinawag nila ang kanilang mga kasamahan upang bantayan ang seguridad ng silid. Pwede na tayong magsimula, magalang na sabi ni Mr. Gwen. Ngumiti si Han Sanchen, okay lang, hindi ko pa nabilang kung ilang brick ang nasa kamay ko. Pagkatapos sabihin iyon, sumulyap si Han Sanchen sa silid. Bagamat simple ang bahay, hindi ito krudo, at medyo malaki ang kabuoang sukat ng bahay. Bagaman hindi posible na ibuhos ang lahat ng mga gintong brick ng sabay-sabay, maaari pa rin itong i-load kung nahahati sa ilang beses. Sa pag-iisip nito, sinulyapan ni Han Sanchen si Mr. Gwen at ang dalawang accountant, at nakangiting sinabi, kayong tatlo ay dapat tumayo ng medyo malayo, baka marami akong gamit. Ang isa sa mga cashier ay ngumiti, ang mga natatanging bisita ay talagang gustong magbiro, hindi namin nakita kung gaano karaming pera ang mayroon kami. Joke, tumingin sa kanya si Han Sanchen nang may interes. Okay, dahil sinabi mong nagbibiro ako, hayaan mong ipakita ko sa iyo. Sir, kailangan mong tumayo. Hindi rin sanay si Han Sanchen, direktang binuksan ang space ring, at kaagad, ang mga gintong brick ng space ring ni Han Sanchen ay sumambulat na parang baha. Ang lupa sa bahay ay direktang tinamaan ng mga alon ng mga gintong brick. Sa sandaling iyon, ang tatlong taong nakatayo ay direktang natamba ng alon ng mga gintong brick. Bagamat mukhang kulubot si Mr. Gwen, mayroon pa rin siyang mga kasanayan kung tutuusin. Tumalon siya sa upuan sa pagmamadali at nakaligtas sa sakuna. Mahirap para sa dalawang accountant na iyon na orihinal na walang kapangyarihan, ngunit ngayon ay direktang ibinagsak sila sa lupa ng gintong alon na ito. Kung hindi dahil sa napapanahong pagliligtas ni Han Sanchen, buong buhay nilang dalawa ay ginugol nila ang kanilang buong buhay sa pagtatapat kay Jinjin, para lamang durugan hanggang mamatay ni Jinjin sa kanilang mga huling taon. Gayunpaman, kahit na nailigtas sila ni Han Sanchen, nabigla pa rin sila. Hindi lamang buhay at kamatayan ang nakasabit sa isang hibla, ngunit ang pinakamahalaga ay ang dalawang tao sa oras na ito ay labis na natakot sa eksenang puno ng silid na hindi na sila nakabalik. Mahal, pakiramdam nating dalawa ay para tayong nasa dagat ng mga gintong ladrilyo. Ang malalaking gintong ladrilyo ay tila walang pera. Namamanhid ang mga mata, at hindi mas magaling si Mr. Gwen. Kahit na ito ay isang hindi mapag-aalinlangan ng katotohanan na ang mga lightrati ay hinahamak ang pera, ngunit ang pagkakita ng napakaraming pera ng sabay-sabay, ang pagkabigla ay malinaw na hindi isang bagay na maaaring baliwalain sa isang salita ng integridad. Ito, magkano ang halaga? Hindi napigilan ni Mr. Accountant na kanina pa nagmatigas ang ulo sa mga sandaling ito. Sino ang nakakaalam kung magkano ang magagastos, ngunit kahit papaano ay masisiguro ni Mr. Gwen ang isang bagay. Ibig sabihin, mula sa simula hanggang sa huli, hindi mali ang diskarte ni Luo Jin. Ang binata sa kanyang harapan ay talagang hindi kasing simple ng isang alipin, at tiyak na hindi basta-basta lang ang hiningi niyang presyo. Talagang kaya niya at may family background. VIP talaga siya. Sa larangan ng Demon Race, kinakain ng mahihina ang malakas, at kung may pera ka, natural na iba ang pakikitungo sa iyo. Dahil, ang iyong lakas at pera ay karaniwang katumbas. Hindi na kailangan ng masyadong maraming paliwanag sa puntong ito, isang pangungusap lamang na ang pera ay maaaring magpaikot sa mga multo. Ikaw, ano ka patulala, kalkulahin mo dali. Bumalik sa katinoan si Mr. Gwen, at nagmamadaling nag-order. Hindi naglakas loob na magpabiya ang dalawang accountant at nagmamadaling umalis. Sandali lang. Ikanaway ni Han Sanchen ang kanyang kamay. Kung gusto mong gamitin ang tradisyonal na lumang paraan para kalkulahin, pakiramdam ni Han Sanchen ay maaari niyang laktawan ang sales meeting na ito. Pagkatapos ng lahat, ang ginto sa silid na ito lamang ay sapat na para sa dalawang accountant na gumugol ng hindi bababa sa ilang araw upang kalkulahin. Ang mga banayad na pagkakaiba ay talagang hindi mahalaga.
It's enough to have a approximate total, and I'm not short of the money. Most importantly, I don't want to miss the auction. Bueno, ang dami ng mga gintong brick ay pareho lang. Kailangan mo lang tandaan kung gaano kalalim ang mga gintong brick sa silid ngayon, at kung gaano karaming mga gintong brick ang maaaring isalansan ng napakataas sa loob ng sukat na ito. Pagkatapos, kalkulahin ng humigit kumulang kung gaano karaming mga gintong brick ang nasa bahay, at i-multiply sa timbang. Sa ganitong paraan, maaaring kalkulahin ang timbang at halaga ng gintong ladrilyo. Tama ba ako? Nagkatinginan ang dalawang accountant, at sinabi ng isa sa kanila, sa ganitong paraan, posibleng ang kalkulahin ang halaga ng batch na ito ng ginto sa napakaikling panahon. Gayunpaman, ang resulta ng pagkalkula na ito ay dapat na magaspang at mababaw. Guest, ikaw, makakakalkula ka ayon sa pamamaraan na hindi ka nagdurusa. Wala akong pakialam kung mawalan ka ng 10 milyon o kung ano paman. Gamitin mo na lang ang pamamaraang ito, sabi ni Han Sanchen. Pero, bagamat nakuha ng dalawang accountant ang pag-aproba ni Han Sanchen, wala pa rin silang nagawa. Bagamat sinabi na ni Han Sanchen na kaya niyang tiisin ang pagkawala ng 10 milyon, kung tutuusin, pagdating sa usapin ng pera, ang mga padalos-dalos at walang ingat na salita ay talagang hindi isang bagay na magagawa ng isang bookkeeper. Dahil ang mga natatanging panauhin ay nagutos, gawin mo ang gusto mo. Sa iyo, ito ay pera, kaya dapat kang maging maingat, ngunit sa mga natatanging panauhin, sila ay parang papel. Huwag mong sayangin ang oras ng mga natatanging bisita, bili ni Mr. Gwen. Tama na, nakangiting sabi ni Han Sanchen, kung gusto mong ituloy ang prudence, masasabi ko sa iyo na kahit bigyan ka ng 1 buwan, hindi mo ito makukumpleto. Kasi, sa dami ng tambak na ganito, hindi bababa sa 5 tambak. Ano, halos bumagsak sa lupa ang dalawang accountant. Mayroong hindi bababa sa 5 tambak ng naturang mga tambak. Damn, magkano yan? Sa paghusga mula sa karanasan nilang dalawa, ang tambak na ito ng mga gintong ladrilyo lamang, kahit na ang cost-effective sa amethyst, ay hindi bababa sa ilang bilyon. Kung mayroong hindi bababa sa 5 tambak, damn, hindi ba ito ay bilyon-bilyon, o kahit 10 bilyon? Kahit ang buong Yetian City ay walang ganoong kalaking pera. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, normal lang ito, direktang gumamit ng ginto si Dang Wei sa pagtatayo ng lungsod, at kung gaano karaming mga gintong brick ang kailangan ng isang lungsod, hindi mo na kailangang isipin pa. Bagamat maraming negosyo ang Yetian City, may kasabihan na maganda, hindi ito kasing husay ng pagnenegosyo, at ang pagnenegosyo ay hindi kasing husay ng paggawa ng krimen. Si Angelica talaga ang huling kategorya. Bagaman labis na nawasak ang mga karaniwang tao, malaki ang kinikita ng mga nangunguna. Bilisan mo, wala akong masyadong oras, sabi ni Han Sanchen. Ang dalawang accountant sa wakas ay hindi na naglakas loob na magsalita pa. Ngayon ay talagang naunawaan na nila kung bakit kailangang harapin ito ni Han Sanchen ng padalos-dalos. Ang mga tao ay may maraming pera, at libu-libong dolyar ay talagang papel lamang sa kanila. Sa pag-iisip nito, nagmadali silang magtrabaho. Kinuha ni Han Sanchen si Ivory at lumipad hanggang sa sinag sa kalooban. Ang silid ay nawasak na ng mga alon ng gintong ladrilyo, at walang lugar na mauupuan. Ang dalawang accountant ay kumilos din, gamit ang isang ganap na naiibang paraan ng pagkalkula mula sa dati. Wala pang quarter ng 1 oras, nagkaroon ng preliminary settlement result ang dalawang accountant. Minamahal na panauhin, ayon sa aming paunang mga kalkulasyon, ang halaga ng tumpok ng ginto na ito ay humigit kumulang 1.8 bilyon, na may pagbabago-bago ng 50 milyon. 1.8 bilyon. Ito ay higit pa sa tinansya ni Han Sanchen, ngunit ito ay karaniwang nasa loob ng tinansyang saklaw. Malapit sa 10 bilyon. Napakayaman nitong si Angelica. Nakangiting saway ni Han Sanchen. Mapait na ngumiti si Ivory, syempre mas kumita siya ng mas black-hearted money kaysa sa ibang tao sa pamamagitan ng mga regular na channel. Kung hindi, napakaraming tao ang nakipagsapalaran sa mundong ito. Sa madaling salita, lahat ng ito ay dahil sa kasakiman. Hindi nagsalita si Han Sanchen, at hinayla si Ivory para lumipad pababa. Ngayon, nasa akin na ang tinatayang pag-aari, Mr. Gwen, maaari ko bang ipagpatuloy ang auction? Magalang na tumango si Mr.
Gwen, syempre, dahil ito ay isang auction, kahit sino ay maaaring lumahok, at ang pinakamataas na bidder ang mananalo. Ang 10-10 bilyong amethyst na ito, hindi banggitin ang anupaman, ay walang problema na bilhin ang buong auction, kaya ano ang pananggahasan ni Mr. Gwen na sabihin. Ngayon ay naiintindihan na niya sa wakas kung bakit iginiit ni Han Sanchen ang pag-inspeksyon ng ari-arian ni Luo Jin sa mababang paraan. Gayun din, kung mas maraming tao ang nakakakita ng ganoong pera, maaaring magkaroon ng higit pang mga problema. Tiyak na, ang mga taong talagang mayaman ay mas mababa kaysa sa sinuman. Okay, if that's the case, then I'll go. By the way, Mr. Gwen, you can report this to the Lord Luo later. Sa iba, just pretend na walang nangyari. Nagsumikap din ang dalawang accountant. Maya-maya, pumili ka ng gold brick na kontento ka. In addition, I will keep this batch of gold bricks here. Maingat mong kalkulahin kung magkano ang halaga nito. Kapag natapos na ang auction, magbabawas ka dito, magre-refund ng higit pa, at kumita ng mas kaunti, understand? Napatulala na ang dalawang accountant nang marinig ang pangalawang pangungusap. Sa oras na ito, sila ay halos mekanikal, at tumanggo ng hindi malay, oo. Pagkatapos ng habang buhay na mga kalkulasyon, ang pera na dumaan sa kanyang mga kamay ay medyo marami, ngunit ang perang kinita niya ay hindi kasing ganda ng reward ni Han Sanchen ngayon. Sapat na ang kalahating gintong ladrilyo para makakain at makainom sila ng maanghang na pagkain habang buhay. Gusto talaga nilang magtanong, honor guest, kulang ka pa ba sa pera? Halika na. Paglabas ng bulwagan, magalang na pinamunuan ni Mr. Gwen ang daan. Hindi tulad ng bago dumating, ang 3 taong bumalik sa pagkakataong ito ay halatang sinundan ng isang grupo ng mga sundalo. Walang paraan, ito ay isang VIP, at natural na naiintindihan ni Mr. Gwen na ang paggamot ay dapat mapabuti. Sa auction sa oras na ito, puspusan pa rin ang auction. Habang pinapanood si Mr. Gwen at ang kanyang partido ay bumalik, si Guanxi ay tumingin din sa kanyang sariling Panginoon ng lungsod, nagtatanong kung ang auction ay maaaring isagawa ng normal, upang mailagay ang ilang malalaking kalakal. Bahagyang tumanggaw si Luo Jin. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!